Eto na mga kabasketball, PBA Chairman Ricky Vargas, sinabing sila na ang number 1 sa buong Asia sa susunod na 4 na taon. Pag-usapan natin kung pwede bang mangyari yan. At Robert Bolick, saang PBA team kaya posibleng maglaro? Diyan ba sa TNT o sa Barangay Ginebra? At Hiroshima Dragonflies, mapipilitan ng paglaruin etong ating pambatong si Kai Sotto. Dito nga sa naging balita ng Philstar Global mga kabasketball ay masiglang ngayon ang PBA dito nga sa kanilang pagbabalik. Dito nga sa naging report ni Olmin Leyva. Napakarami kasing mga positibong nangyari dito nga sa PBA nung mga nakaraan mga kabasketball. Kabilang nga dyan etong 54,589 na nanood doon nga sa championship match ng Barangay Ginebra at ng Bay Area Dragons. Tapos nag-update din sila ng kanilang mga rules na naging dahilan umano kung bakit napakarami, all-time high no, yung rookie draft ng mga applicants diyan nga sa PBA draft. At nandiyan din syempre yung pagkuha ng ating Gilas Pilipinas diyan nga sa gintong medalya diyan nga sa Asian Games sa pangunguna ng mga PBA players. Alam naman natin na etong si Angelo Kwame lang ang hindi naglalaro sa PBA diyan nga sa 12 players na ginamit ng ating national team. At syempre yung head coach din natin diyan ay galing sa PBA na si Coach Tim Cone. At ayon pa nga dito nga kay Ricky Vargas ay sila na yung number 1 sa buong Asia sa susunod na 4 na taon. Matindihan mga kabasketball. Doon sa sinabi niya na yung PBA ay kumbaga sukatan na ng gintong medalya ng Philippine basketball. Sangayon ako dyan mga kabasketball. Pero pag sasabihin natin na yung PBA yung magiging number 1 na sa buong Asia sa loob ng sa susunod na 4 na taon, mahirap mangyari yan mga kabasketball. Bakit? Napakaraming kailangan baguhin ng PBA para makasabay man lang sila dyan sa CBA ng China, di ba, sa New Zealand, sa NBL ng Australia. Wag natin isama yon. China na lang, saka itong Japan B-League ang pinakamatinding kalaban nila. Kasi kailangang magkaroon ng maraming imports nitong PBA gaya ng sa Japan B-League, 3 import. Pinaglalaro din nila yung kanilang naturalized player. So bali 4. So sa atin kasi may height limit pa. Yun pa. Paano tayo magiging competitive? Paano natin sasabihin na tayo yung magiging number 1 sa Asia? At yung sahod mga kabasketball, alam naman natin na triple yung natatanggap ng mga players doon sa Japan B-League kumpara nga dito sa PBA. Actually, yung mga pinakamagagaling nga ng mga batang players, karamihan doon na pupunta sa Japan B-League. Maging si AJ Eto nandun na rin, di ba? So ano ang ibig ko sabihin mga kabasketball? Kailangan mag-improve ng PBA para makasabay sila dito nga sa Japan B-League. Makasabay pa lang hindi pa malampasan itong Japan B-League mga kabasketball. Ano ibig sabihin? Hindi umaandar, hindi katulad sa Japan B-League. Ito, makwento ko lang no. Sa 2026 mga kabasketball, kaya nga tutol ako dun sa next 4 years, tayo yung number 1 sa buong Asia, yung PBA. Malabo mga kabasketball. Sa 2026 kasi mga kabasketball, magkakaroon na ng pagbabago dito sa Japan B-League. Ang average na ng mga manonood sa isang team, kasi mula sa 24 diyan sa Japan B-League sa Division 1, magiging 18 team na lang yan mga kabasketball. Mawawala yung 6 na hindi papasok dito sa criteria na to, no? Kailangan laging puno, 4,000 yung manonood sa bawat home game nila. Tapos kailangan meron na ring arena. Kailangan may sarili silang arena. 'Di ba? At ang kita nila mga kabasketball ay 1.2 billion yen kada taon. Or sa peso yan mga kabasketball, 453 million pesos per year. Mahigit ang kailangan kitain ng isang team. Pag hindi ka pumasok sa criteria na yan mga kabasketball, hindi ka pasok. Ayan yung dahilan kung bakit aligaga ngayon etong Hiroshima Dragonflies, kung sino-sino yung mga kinakausap nila tungkol doon sa arena. Kinausap nila yung governor nung may-ari ng Hiroshima Dragonflies. At speaking of makapasok, obligado ng paglaruin ng Hiroshima Dragonflies etong ating pambatong si Kai Sotto para makapasok sila dyan sa playoffs. Kasi
napakahirap niya, no? Kasi isa pa lang yung naipapanalo nila doon sa 4 na game nila. 1-3 sila ngayon. Pang-15 sila sa standing nitong Japan B-League, mga kabasketball. At si Kai Sotto, pagka tiningnan mo, kasi nasa injury list siya, mga kabasketball, October 28 pa talaga siya pwedeng kalagan, no, or alisin ng Hiroshima Dragonflies doon sa injury list. So most likely mga November na siya makakapaglaro para nga matulungan itong Hiroshima Dragonflies. At patungkol naman dito sa kakabalik lang mula sa Japan B-League na si Robert Bolick, mga kabasketball, ibinalita na yan ng Spin.ph at ng napakarami, maging ng kaniyang agent, mga kabasketball, na si Marvin Espiritu, kasi nga maselan yung pagbubuntis ng kanyang asawa. Ang sistema kasi sa Japan B-League, home and away, at alam natin Sabado, Linggo, so 2 araw na nandun sila sa isang lugar, tapos lilipat na naman sa ibang lugar. Siyempre hindi naman niya pwedeng ibiyahe ng ibiyahe yung kanyang asawa, 'di ba, na maselan nga yung pagbubuntis. Hindi niya rin pwedeng iwanan, 'di ba, diyan sa Japan. So yun yung dahilan kung bakit bumalik siya dito nga sa Pilipinas. At most likely, kung wala namang naging penalty itong si Robert Bolick, pwede siyang kunin ng kahit anong team diyan nga sa PBA. Malabo siyang mag-MPBL kasi home and away din itong PBL, 'di ba? Pero tingnan natin, pero ang pinakamataas na tsansa ay dito nga sa TNT kasi injured itong si RR Pugoy, 'di ba? Tapos itong si Mikey Williams mukhang malabo rin. So kakailanganin nila ng scorer at pit na pit dyan. Ito nga si Robert Bolick. Posible rin siya mapunta sa Ginebra, 'di ba? Dagdag scoring. Pero tingnan natin, baka sa SMC Group mapunta itong si Robert Bolick. Pero antabayan na natin yan, mga kabasketball. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.